Sanggol na isinilang na kinatakutan ng mga aswang. Sa pusod ng lalawigan ng Capiz, may isang baryong ni sa mapay halos di mo matutunton. Ang pangalan ng baryong ito ay San Roque sa Lilam, isang lugar na binabalot ng alamat, takot, at lumang paniniwala. Ayon sa matatanda, ang baryo ay dating pugad ng mga aswang, mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao sa umaga, at nagiging halimaw sa gabi. Ngunit sa loob ng 3 dekada, tila nanahimik ang mga nilalang ng gabi, hanggang sa isang araw ng tag-ulan, isinilang ang isang sanggol sa ilalim ng kulog at kidlat, isang batang lalaki na pinangalanang Amado. Isinilang si Amado sa bahay ni Aling Belen, ang pinakamatandang hilot sa buong Capiz. Ang ina ng bata, si Magda, ay isang tahimik na dalagang bukid, anak ng isang kilalang manggagamot. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng bata. Ayaw nitong pag-usapan ni Magda, kahit papaulit-ulit siyang tanungin ng mga kapitbahay. Ang tanging sinabi niya, ang batang ito'y hindi mo basta-basta mahahawakan. Pagkapanganak kay Amado, agad na nakaramdam ng matinding lamig si Aling Belen. Sa kabila ng balot ng kumot ang bata, tila may malamig na ihip ng hangin na lumusat sa kanyang balat. Nang damilat ang sanggol, nakita niya ang isang pares ng mapusyaw na pulang mata, mga matang hindi karaniwan para sa kahit sinong sanggol. Hindi umiyak ang sanggol. Sa halip, tumitig lang ito sa kawalan, na parang may tinitingnang hindi nakikita ng iba. Noon pa lamang, may kakaibang kutob na si Aling Belen, ngunit hindi niya ipinahalata. Dinala ni Magda ang bata pabalik sa kanilang kubo sa gilid ng kakahuyan. Pagkatapos ng ilang linggo, sa ikatlong linggo ni Amado, nagsimula ang mga insidente sa baryo. Una, natagpo ang patay ang alagang baka ni Mang Pilo. Wala itong sugat, ngunit tuyot ang katawan, parang sinipsip ng kung anong nilalang. Sumunod na gabi, isang buntis na babae ang nakitang nangingisay sa gitna ng kanyang bakuran. Ayon sa kanya, may nilalang daw na lumipad at tinangkang sunggaban ang kanyang tiyan. Nagsimula nang magtanong ang mga tao, bumalik ang takot, at ang tanong ng lahat, bakit ngayon lang muling nagparamdam ang mga aswang? Hindi nagtagal, ang mga bulong-bulungan ay nauwi kay Amado. Ang batang yon, mula nang isinilang, muling nabuhay ang gabi. Hindi mo ba naririnig, tuwing hating gabi, may umiiyak na sanggol pero hindi siya umuugong, parang tinatawag ang mga nilalang sa dilim. Lumapit ang ilang matatanda sa nanay ni Magda, si Tandang Sima, at sinabi, itago mo ang batang yan, hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang daladala niya. Ngunit tahimik lang si Tandang Sima. Sa halip, tinipon niya ang ilang halamang ugat, durog na bawang, at lumang anteng-anteng. Isinabat niya ito sa bawat bintana ng bahay ni na Magda. Alam niya, hindi aswang ang bata, ngunit may dala itong puwersang kinatatakutan ng mga nilalang ng dilim. Isang gabi, kasabay ng ikalawang kabilugan ng buwan mula nang ipinanganak si Amado, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa baryo, kahit ang gasera at kandila sa bahay ng mga tao ay tila nawala ng apoy, kumapal ang ulap sa langit, at tila nabingi ang paligid sa tindi ng katahimikan. Sa kubo ni na Magda, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ngunit parang hindi natatakot si Amado. Sa halip, ngumiti ito habang tinitingnan ang kisame, nagsimulang kumalabog ang bubong, para bang may mabigat na nilalang na lumapag, tapos ay narinig ni Magda ang tinig ng isang babae mula sa labas. Mas mahigit, ibaba mo ang bata, Magda, akin siya. Isang nilalang ang bumaba mula sa bubong. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba ang dila, may pakpak ng paniki, at ang mga kuko'y tila matutulis na salapang. Isang matandang aswang, si Luciana, ang pinakakilalang nilalang ng gabi sa alamat ng San Roque. Ngunit nang lumapit ito sa duyan ng bata, biglang tumigil si Amado sa pagngiti, pumikit ito, at sa pagdilat niya ay nagliyab ang kanyang mga mata sa matingkad na pula, na paatras si Luciana.
Hindi.im, imposible, bulong ng aswang, lumapit si Tandang Sima, hawak ang isang lumang kahon, binuksan niya ito at inilabas ang isang mutyang pinamana ng sinaunang babaylan. Tama na, Luciana, ang batang ito'y hindi mo kayang saktan, siya ang huling sugo ng liwanag, ani Sima. Napahiyaw si Luciana at sinubukang sumugod, ngunit agad na bumalat sa bata ang liwanag mula sa mutya, umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ng aswang, at sa isang kisap mata ay naglaho ito sa alikabok ng hangin. Kinabukasan, may natagpo ang abo sa gitna ng bukid, walang palatandaan ng tao, hayop, o apoy, nagsimula ng manumbalik ang katahimikan sa San Roque, na balita sa iba pang baryo na may isang sanggol sa Capiz na pinangingilaga ng mga aswang, hindi dahil isa siyang halimaw, kundi dahil isa siyang bantay laban sa kadiliman. Si Amado ay lumaki na may kakaibang lakas, tuwing may binabalak ang mga aswang na dumaan sa kanilang baryo, bigla silang nanghihina at umiiwas, hindi sila makalapit sa kubo ni na Magda, hindi rin sila makasilip man lang sa liwanag mula sa mata ng sanggol. Mula noon, tinawag si Amado na sanggol ng liwanag sa baryo ng dilim, sa isang mundo kung saan ang gabi ay pugad ng mga halimaw, isinilang ang isang sanggol na di nila kayang lapitan, hindi lahat ng takot ay masama, dahil minsan, ang kinatatakutan ng kasamaan ay siyang tagapagtanggol ng kabutihan, at sa pusod ng Capiz, may isang batang isinilang, hindi para katakutan ng tao, kundi para katakutan ng mga aswang. Isang taon makalipas, lumaki si Amado na masigla, matalino, ngunit nanatiling tahimik, halos hindi ito umiiyak, at sa tuwing ito'y nakatitig sa isang tao, pakiramdam ng mga matatanda ay para silang hinuhubaran ng kaluluwa, kakaiba rin ang mga pangyayaring patuloy na bumabalot sa kanyang presensya. Walang aswang na muling nagtangkang lumapit sa San Roque, ngunit ang katahimikan ay may hangganan. Isang gabi ng kapistahan, habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, napansin ng mga taga-baryo na biglang nanlamig ang hangin, isa-isang namatay ang mga ilaw, walang buwan, walang bituin, ang katahimikan ay parang isang nilalang na gumagapang sa balat ng bawat isa. Sa gitna ng kadiliman, isang matandang lalaking balbas sarado ang dumating, nakasuot ito ng itim na balabal at may bitbit na tungkod na yari sa buto ng hayop, hindi siya taga roon, ngunit sa paglakad nito sa gitna ng baryo, walang ni isa ang nakagalaw. Nasaan ang batang isinilang sa liwanag? Tanong nito, ang tinig ay parang dalawang tinig na naglalaban sa isa. Lumapit si Tandang Sima, hawak muli ang lumang kahon, sino ka? Mariing tanong niya. Siya na ang hinihintay ng aking lahi, si Amado, ay anak ng nilalang na pinagtaksilan ng langit. Nagulat ang lahat, hindi aswang si Amado, ngunit hindi rin siya ganap na tao. Dinala ni Tandang Sima sina Magda at Amado sa loob ng kanilang bahay, isinara ang lahat ng bintana at pinagtatakpan ng puting telang may bakas ng sinaunang simbolo. Doon, sa harap ng iilang kandila, ibinunyag ni Sima ang lihim na matagal niyang inilihim. Ang ama ni Amado, hindi siya ordinaryong nilalang, ani Tandang Sima habang pinapahid ang langis sa noo ng bata. Isang dating tagabantay ng liwanag na nahulog sa tukso, isang nilalang na isinumpa ng langit matapos nitong ibigin ang isang mortal, ikaw, Magda, napaiyak si Magda, hindi ko alam na hindi siya tao, hindi mo kasalanan, sagot ni Sima, ang pag-ibig ay di mo mapipili, ngunit ang isinilang mo, ay magiging tagapagbantay laban sa bagong uri ng dilim, mas masahol pa sa mga aswang. Kinagabihan, habang natutulog si Amado sa gitna ng mga anteng-anteng at halamang gamot, muling narinig ni Magda ang kaluskos sa bubong, ngunit ngayon, hindi lang isa, marami, tumalon sa lupa ang tatlong nilalang, itim ang balat, may mata sa noo, at may pakpak ng uwak, hindi ito ordinaryong aswang. Tawagin si Amado, sigaw ni Sima, ngunit bago pa sila makagalaw, bumukas ang pinto, si Amado, isang taong gulang pa lamang, ay nakatayo sa may pintuan, matay nagliliyab muli sa pula.
Sa kanyang paanan, naglalakad ang isang itim na pasang may gintong tali sa leeg, isang alaga mula sa ilalim ng punong balete, sabi ng matatanda. Ang mga halimaw ay humakbang palapit, ngunit nang umiyak si Amado, umalingaw-ngaw sa paligid ang isang tunog, hindi iyak ng sanggol, kundi sigaw ng libong kaluluwa. Napaurong ang mga nilalang, isa sa kanila ang nabulag sa liwanag, ang isa pa'y nagliyab ng walang apoy, ang huli ay nagsimulang magmakaawa. Patawarin mo kami, hindi namin alam na ang anak mo ay may dugo ng bituin. Bituing itim, wika ni Sima, ngunit sa kanya, naging puti. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang langit. Isang liwanag na bumalot sa puno ng saging sa likod bahay. Mula rito'y bumaba ang isang nilalang, may anyo ng tao, ngunit may pakpak ng liwanag at mata ng anino. Siya ang ama ni Amado. Oras na, aniya, ang ating anak ay kailangang pumili, maging ilaw ng mundo, o maging anino ng langit. Ngunit tumayo si Magda, hawak si Amado, hindi mo siya pwedeng angkinin, hindi mo siya kilala, hindi mo siya pinalaki, ako ang ina niya. Ngunit ngumiti ang nilalang, hindi ko siya inaangkin, ngunit hindi mo rin siya maitatago habang buhay, ang kanyang dugo ay tinatawag siya, darating ang panahong siya mismo ang pipili. Sa sandaling iyon, muling sumara ang langit at nawala ang nilalang sa hangin. Pagkatapos ng ikalawang gabi hindi na bumalik ang mga nilalang, sa halip, nag-iwan sila ng palatandaan, isang ukit sa punong kahoy malapit sa ilog, nakasulat sa matandang wika. Mas mahigit ang anak ng dugo at liwanag ay darating, at ang huling gabi ng kadiliman ay lalaban. Simula noon, naging tahimik muli ang San Roque, ngunit ang mga matatanda ay laging nakamasid. Si Amado, kahit bata pa, ay may presensyang hindi mo mababali, sa kanyang mga mata, naroon ang lihim ng daigdig, at habang siya'y lumalaki, lumalalim din ang misteryong bumabalot sa kanyang katauhan. Ang dating sanggol na si Amado ay isa ng batang lalaki, sa edad na 7, matangkad na siya sa kanyang mga kasing gulang, mahinhin sa salita ngunit matalim tumingin, tuwing gabi, madalas siyang makitang nakaupo sa may batuhang gilid ng ilog, nakatitig sa langit, tila kinakausap ang mga bituin. Bakit di siya gaya ng ibang bata, tanong ng ilang ina sa baryo. Hindi siya naglalaro, hindi rin siya nagkakasakit, sa katunayan, ni minsan ay hindi siya dinapuan ng lagnat o sipon, ngunit ang pinakamisteryoso sa lahat, tuwing sasapit ang ika-13 ng buwan, bigla na lang siyang nawawala sa kanyang kwarto, at kinabukasan ay makikitang natutulog sa ilalim ng puno ng akasya sa sentro ng baryo, walang kahit anong sugat, pero may marka ng sinaunang simbolo sa kanyang palad. Lihim itong ipinag-aalala ni Magda, lalo na't unti-unti na ring nararamdaman ang panibagong kilabot sa hangin. Isang gabi, habang abala ang mga taga San Roque sa pag-aani, may mga ibong uwak na lumipad sa paligid, hindi pangkaraniwan sa lugar. Pagsapit ng hating gabi, isa-isang nawala ang mga hayop, ang mga aso'y tahimik, ang mga manok ay di na tumilaw kinabukasan, at ang mga baka sa bukid ay natagpuang patay, tuyot. Lumapit si Mang Lakay, isang matandang magsasaka, kay Tandang Sima. Nararamdaman mo rin, di ba, bumabalik sila, tahimik lang si Sima, pero nagtipon siya ng mga anteng-anteng at nagsimulang maglagay ng mga dahon ng lag-ondi, sampalok, at bawang sa paligid ng baryo. Iisa lang ang ibig sabihin nito, ang huling gabi ng kadiliman ay papalapit na. Kinagabihan, ginaisang ni Amado si Magda, "Inay, may tumatawag po sa akin." Sa gubat, sa ilalim ng ilog, nanlaki ang mata ni Magda. "Sino ang tumatawag, anak?" Hindi sumagot si Amado, umupo lamang siya at ipinikit ang mga mata. Sa panaginip, nakita niya ang isang tore na yari sa usok. Sa itaas nito, may nilalang na may 4 na mata, 2 sa noo, 2 sa dibdib. Nakaupo ito sa isang trono ng mga buto, at sa paligid nito'y umiikot ang mga nilalang na dating nakita ni Amado noong siya'y sanggol pa, ngunit mas malalaki, mas mabangis. Darating na siya, bulong ng nilalang sa panaginip, "Ikaw ang huling susi, ikaw lang ang makakatanggap ng dilim, o sisira sa trono ko."
Pagdilat ni Amado, pawis na pawis siya. Sa palad niya ay muling lumitaw ang sinaunang simbolo, ngunit ngayon, kumikislap ito sa asul at puti. Sa isang iglap, nagsimulang kumulog ng hindi umuulan, muling bumukas ang langit sa may likod bukid, bumaba ang nilalang na may pakpak ng liwanag, ang ama ni Amado. Amado, aniya, darating na ang gabi na hindi magpapaumaga, at sa gabing iyon, pipili ka, maging nilalang ng langit, o mamuno sa anino. Hindi po ba ako pwedeng mamuhay bilang tao? Tanong ni Amado. Ang puso mo ay sa tao, ngunit ang dugo mo ay hindi, ngunit nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Sa ika-13 ng buwan, muling bumalat ang dilim sa buong San Roque, ngayon ay walang bituin, walang buwan, wala ring tunog kahit sa kagubatan, ang mga ilawan ay di na nagsindi, at kahit ang apoy ay parang tinakasan ng lakas. Isang halimaw ang bumaba mula sa itim na ulap, isang dambuhalang aswang, may pakpak ng lawin at buntot ng ahas. Sa bibig nito, tila umaapaw ang itim na likido. Sa isang hiyaw, nabiyak ang isa sa mga bahay sa baryo. Nagpanik ang mga tao, tumakbo sila patungo sa sentro ng baryo kung saan naroroon si Tandang Sima at si Magda. Dala si Amado, ngunit habang palapit ang halimaw, hindi umatras si Amado. Sa halip, hinubad niya ang kanyang tsinelas, lumapit sa gitna ng kalsada, at tumingala. Biglang kumislap ang palad niya, mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag, ginto, asol, at puti, ang mga anteng-anteng ni Tandang Sima ay kusang sumabog, at ang mga halaman ay tila nabuhay, ang mga kaluluwa ng mga naunang babaylan ay lumitaw sa paligid ni Amado, pinalilibutan siya. Sa ngalan ng liwanag na ipinagkait sa kadiliman, itinatakwil kita, sigaw ni Amado, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang sinag na tumama sa halimaw. Nagliyab ito, nagsisigaw, ang trono ng dilim sa panaginip ni Amado ay nabiyak, ang mga nilalang ng gabi ay umatras, isa-isang naglaho. Kinabukasan, unang beses na nasal ayan ng San Roque ang tila bagong umaga, ang hangin ay preskong-presko, ang mga hayop ay muling nagsigawan. Sa gitna ng baryo, si Amado ay nakaupo sa ilalim ng punong akasya, nakangiti, at natutulog. Sa kanyang paanan ay ang gintong pos ang walang pangalan, bantay ng mga engkanto. Sa kanyang palad ay isa na lamang marka, isang bituin na may sinag ng araw. Mula noon, hindi na muling binalika ng mga halimaw ang San Roque. Ang pangalan ni Amado ay bumulong sa hangin ng buong Capiz, ang batang isinilang upang wakasan ang gabi. Ngunit sa malalayong puok, sa mga bundok na hindi pa nararating ng liwanag, may mga matang nagmamasid. At kahit ang gabi ay natalo na, hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, habang ang dambuhalang aswang ay lumiliyab sa sinag na lumabas sa palad ni Amado, bigla itong sumigaw ng isang pangalang hindi maunawaan ng mga tao, isang sinaunang salita na tila bumuhay sa mga aninong nakatago sa paligid. Sa gilid ng bundok, lumitaw ang apat na matanda ng kadiliman, mga sinaunang nilalang na pinaniniwala ang tagapangalaga ng sagradong gabi, ang kanilang katawan ay gawa sa abo at anino, at bawat hakbang nila'y naglalason sa lupa. Isa sa kanila ang lumapit kay Amado, nagbubuga ng itim na usok mula sa bibig. Mas mahigit batang isinilang mula sa liwanag ng kasalanan, hindi ka pa handa. Ngunit bago pa siya makalapit, umikot ang gintong pusa sa paligid ni Amado at tila bumalat sa anyo ng batang lalaki. Sa isang iglap, ang katawan ni Amado ay nagbago, ang kanyang buhok ay naging pilak, ang kanyang mga matay nagniningning na parang araw. Subukan ninyong lumapit, sigaw ni Amado, ang boses niya ay pinagsamang tinig ng sanggol, binata, at matanda. Ang unang matanda ng dilim ay sumugod, ang mga daliri naging patalim, tumalon si Amado, lumutang sa ere, at isinampal ang sinag ng kanyang palad, sumabog ang katawan ng matanda sa ulap ng abo. Ngunit ang ikalawa ay mas tuso, mula sa likod, lumabas ito sa anino ng isang puno at sinubukang atakihin si Magda, nang tumili ang ina, napalingon si Amado.
sa isang iglap, bumukas ang lupa sa pagitan nila. Ina ko, sigaw niya, ngunit bago pa makalapit ang nilalang kay Magda, mula sa langit ay bumaba ang nilalang na may pakpak ng liwanag, ang ama ni Amado, hinampas nito ang nilalang gamit ang espada ng purong liwanag, tinunaw ito. Wala kang karapatang saktan ang ina ng tagapagligtas, bulong ng ama, ngayon ay dalawa na lamang ang natitirang matanda ng dilim, ang ikatlo ay nag-anyong ulap ng usok at sinubukang palibutan si Amado, sa dilim, naramdaman ni Amado ang lamig, ang kirot, at ang takot, tila pinipilit siyang bumitaw sa liwanag. Pero mula sa kanyang puso, narinig niya ang tinig ni Magda. Mas mahigit anak, hawakan mo ang pagkatao mo. Tao ka, may puso ka, hindi ka nilikha para magtago sa dilim. Sa puntong iyon, ang mga alaala ni Amado, ng kanyang ina, ng baryo, ng araw ng kanyang pagkabata, ay naging lakas, sa kanyang dibdib, lumabas ang liwanag ng mutyang itinanim ni Tandang Sima noon sa ilalim ng kanyang unan. Hinawakan niya ito at binigkas ang mga salitang di niya kailanman itinuro. Mas mahigit sa liwanag ng pagsilang, sa dugo ng lupa, sa dangal ng ina, ikaw, dilim, ay itinatakwil. At isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumamon sa nilalang, tumalsik ito sa hangin, naging alikabok, at nawalan ng anyo. Ang huli at pinakamatandang matanda ng kadiliman ay hindi umatake, sa halip, tumingin ito kay Amado at nagsalita sa wika ng kalangitan. Mas mahigit, hindi pa ito ang huli, balang araw, ang loob mo mismo ang magiging laban mo. Pagkatapos nito, lumuso ito sa lupa, tahimik na bumalik ang kulay ng gabi, isa-isang bumukas ang mga apoy, ang mga bituin ay muling nagsipagsayawan sa langit, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang liwanag ng buwan ay tumama kay Amado, ngunit sa halip na malamig, ito'y mainit at mapagkalinga. Lumapit si Magda, niyakap ang anak, anak, salamat, hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang tapang mo. Ngumiti si Amado, sayo po, inay, dahil sayo, alam kong tao ako. Tahimik na lumapit ang ama ni Amado, tinignan ang mag-ina, at saka tumingin sa langit, tapos na ang una mong digmaan, ngunit hindi pa ito ang wakas, anak, may isa ka pang laban, at hindi ito laban sa halimaw, kundi laban sa sarili mong anino. Kapag handa ka na, dagdag niya, ako'y maghihintay sa tore ng liwanag sa kabilang panig ng daigdig. At sa huling iglap, lumipad ang ama ni Amado, kasama ng hangin, ng liwanag, at ng mga alaala ng nakaraan. Muling nagbalik sa normal ang buhay sa San Roque, ngunit hindi na muli nilang itinuring si Amado na isang ordinaryong bata, siya na ngayon ang bantay ng liwanag, ang tagapagbantay ng kapayapaan, at ang batang minsang kinatakutan ng gabi, ngayon ay minamahal ng kanyang bayan. At sa gabi ng kanyang ikawalong kaarawan, isinulat ni Tandang Sima sa sinaunang aklat ng mga babaylan. Mas mahigit, isinilang siya sa ilalim ng kulog at kidlat, may mata ng liwanag at puso ng tao. Sa kanya nagwawakas ang gabi. At sa kanya rin magsisimula ang tunay na liwanag. 8 taon na ang lumipas mula sa huling gabi ng kadiliman, si Amado, ang batang minsang kinatatakutan at kalaunan ay ginawaran ng dangal, ay isa ng binata, sa kanyang pagdadalaga ng panahon, siya ay naging tahimik, palaging nag-iisa, at tila may kinikimkim na hindi kayang unawain ng kahit sino. Ang San Roque ay payapa, walang nilalang ng gabi ang muling nagpakita, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may pabulong na pagbabago, sa lupa, sa hangin, at lalo na, sa loob ni Amado. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa masukal na bahagi ng kagubatan upang alalahanin ang lugar kung saan siya minsang lumaban, narinig niya ang isang boses. Mas mahigit, Amado, handa ka na ba? Lumingon siya, ngunit walang tao, ang paligid ay nanatiling tahimik, ngunit ang boses ay muling nagsalita, ngunit sa loob ng kanyang isip. Mas mahigit ako ang aninong iniwan mong nakatali, ngayoy bumalik ako, dahil ikaw ang susi, at ikaw din ang susumpa.
Kinabukasan, si Amado ay nagising na may sugat sa kanyang braso, isang marka na hugis bilog na may mata sa gitna. Agad niya itong itinago kay Magda, na ngayoy may edad na at mahina na ang pandinig at paningin. Habang dumaraan ang mga araw, nagsimulang managinip si Amado ng isang nilalang na katulad niya, kaparehong mukha, kaparehong katawan, ngunit may matang itim at balat na parang usok. Sa panaginip, pinapakita ng anino ang ibang daigdig, isang mundo kung saan siya ang pinuno ng kadiliman, at ang liwanag ay alipin. Hindi ba't nakakapagod maging bayani? Tanong ng anino, paano kung ikaw naman ang katakutan? Minsan, napapansin ng mga taga-baryo na biglang nagbabago ang kilos ni Amado, minsan mabait, minsan malamig, at minsan tila may galit sa lahat ng bagay. At sa gabi ng kanyang ika-14 na kaarawan, nagpakita sa kanya ang matandang espiritu ni Tandang Sima. Mas mahigit, ang tunay mong laban ay nagsisimula na. Ang aninong kinakatakutan mo, ay ikaw rin. Sa kanyang panaginip, muling nagpakita ang kanyang ama, ngunit hindi sa anyong banal. Siya ngayon ay pagod, sugatan, at tila nawawala sa sarili. Anak, hindi ko kayang ailaban ang digmaang ito para sayo. Ikaw na ang magpatuloy. Nasa tore ng liwanag ang kasagutan, ngunit bantayan mo ang sarili mo. Dahil sa tore rin naroon ang iyong pinakamalalim na takot. Naglakbay si Amado sa loob ng panaginip na tila totoo, sa bawat hakbang niya sa madilim na daan, may pader ng salamin sa kanyang paligid, ngunit sa bawat salamin ay isang bersyon niya, isa'y duwag, isa'y mapanira, isa'y mamatay tao, at isa, ay halimaw. Tumigil siya sa gitna, lumuhod, at sinabi, mas mahigit, ako si Amado, ako'y tao, ako'y anak, ako'y liwanag, ngunit ako rin ay anino. Sa mga salitang ito, biglang umuga ang tore, tumindig sa kanyang harapan ang bersyon niya na pinakamadilim, si Amado ng dilim, ang matay pula, ang kamay ay sunog, at ang puso'y tumitibok sa hinanakit. Hindi mo ako kailanman matatalo, wika ng dilim, ako ang mga galit mong itinago, ako ang pagdododa mo sa sarili, ako ang sandaling kinutsaka ng mundo, ako ang takot mong baka, hindi mo kayang maging ikaw. Lumaban si Amado, ang kanyang sinag ay muling bumalik, ngunit mahina, dahil ang liwanag na walang katiyakan ay hindi nag-aalab. Tinalo siya ng dilim, napaluhod si Amado, ngunit sa gitna ng kanyang pagbagsak, naalala niya ang tinig ni Magda, ang yakap ng kanyang ama, at ang mga batang ngayon ay malayang naglalaro sa San Roque. Hindi ako lalaban para sa sarili lang, bulong niya, lalaban ako para sa mga umaasa, para sa mga nangangarap, para sa mga tulad kong minsang itinuring na halimaw. Tumindig siyang muli, mula sa kanyang dibdib, muling lumitaw ang mutya ni Tandang Sima, at mula rito, sumiklab ang purong liwanag, hindi lang mula sa kapangyarihan, kundi mula sa pagkilala ng sarili. Mas mahigit sa aninong ikaw rin ako, tinatanggap kita, ngunit ikaw ay hindi ako. At sa pagsambit ng huling salita, sumabog ang liwanag, ang tore ng liwanag ay gumuho, at sa mga guho nito, si Amado ay lumabas, hindi bilang isang sanggol, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang ganap na sarili. Nagising si Amado sa paanan ng bundok, duguan ngunit buhay, nasa kanyang palad ang isang bagong marka, hugis puso, may pakpak ng araw at buntot ng anino, lumapit si Magda, yakap siya, anak, alam kong ikaw ay babalik, hindi mo man ako kasama palagi, nariyan pa rin ang puso mo, at sa kalangitan, ang buwan ay kalahati, liwanag at dilim, ngunit kay Amado, parehong bahagi iyon ng kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan mula sa kanyang paglalakbay sa tore ng liwanag, tila bumalik na sa normal ang lahat, si Amado ay muling nakikitang nakikipaglaro sa mga bata, nagtuturo ng simpleng dasal ng liwanag sa mga kabataan ng San Roque, at tumutulong sa mga gawain ng baryo, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, alam niyang may kulang, may hindi pa tapos.
At dumating ang araw na iyon, isang gabi ng bagyo, nang ang buwan ay inaasahang sisikat, sa halip ay tuluyang nawala sa kalangitan, ang mga tandang ay hindi tumilaw, ang mga aso ay hindi tumahol, sa bawat bahay sa San Roque, may nararamdamang bigat at panginginig. Sa gitna ng dilim, narinig ni Amado ang muling pagtawag. Mas mahigit, bumalik ako, Amado, hindi mo ako kailanman pinatay, pinatulog mo lang ako. Sa labas ng kanilang bahay, tumambad ang isang pangitain, isang itim na buwan sa langit, sa ilalim nito, nagsimula ng mabuhay muli ang mga nilalang ng gabi, ngunit hindi na gaya ng dati, mas malalaki, mas mabilis, at mas tuso. Ang pagbangon ng pinuno ng mga aswang sa gitna ng kagubatan, nagbangon ang isang nilalang na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa, si Dulak, ang ama ng mga aswang, ang sinumpa ng unang babaylan, at ang pinanggalingan ng lahat ng kadiliman sa lupa ng San Roque. Si Dulak ay may katawang yari sa uling, mga matang kumikislap sa pula, at tinig na parang pinagsama-samang iyak ng sanggol at alulong ng hayop, bit-bit niya ang itim na sibat ng hating gabi, saan atang kayang lumamo ng kaluluwa. Nagtipon ang mga nilalang ng gabi sa kanyang paanan, at sa unang pagkakataon, may layunin silang malinaw, hindi lang ang kunin si Amado, kundi ang gawin siyang kanila. Nagtipon ang mga matatanda ng baryo, nagsindi ng apoy si Tandang Sima sa huling pagkakataon, gamit ang mga abo ng sinaunang babaylan. Amado, aniya, ito ang huling pagbabantay mo. Hindi ka na sanggol. Hindi ka na bata. Isa ka ng haligi ng mundong ito. Ngunit hindi lang liwanag ang kailangan ng isang haligi. Kailangan din itong tanggapin ang anino. Tahimik si Amado. Sa kanyang palad, nagliliwanag ang mutya. Sa kanyang dibdib, tumitibok ang puso ng tao. Handa na ako, bulong niya. Ngunit hindi para pumatay, kundi para pumili. Sa gitna ng patag na parang, sa ilalim ng itim na buwan, hinarap ni Amado si Dulak. Muling nagtagpo ang liwanag at kadiliman, wika ni Dulak, hindi ka nila kailangan, Amado, ikaw ay tulad namin, anak ka ng gabi. Ngunit ngumiti si Amado, kung gabi ako ang gabi na naghihintay sa pagsikat ng araw. Mabilis na umatake si Dulak, ang sibat ay humiwa sa hangin, ngunit hindi lumaban si Amado tulad ng inaasahan, sa halip, binuksan niya ang kanyang palad, ipinakita ang marka, at mula roon, lumabas ang sinag, hindi ng liwanag, kundi ng balanse. Tumigil ang mga nilalang, ang mga aswang ay napaatras, si Dulak ay napatitig, at sa unang pagkakataon, napansin niya ang kanyang refleksyon sa mutya, hindi isang halimaw, kundi isang nilalang na minsang naging tao. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Dulak, tinatanggap kita, sagot ni Amado, at dahil tinatanggap kita, hindi mo na ako kayang wasakin. Palm unit ng langit ang liwanag, bumalik ang buwan sa normal nitong anyo, ang sibat ni Dulak ay nabasag, at siya, unti-unting naglaho, hindi sa kamatayan, kundi sa kapatawaran. Muling sumikat ang araw sa San Roque, sa kauna-unahang pagkakataon, walang halimaw sa paligid, wala nang takot, wala nang gabi ng pananakot. Si Amado ay hindi na lamang tagapagbantay, siya na ngayon ang tagapamagitan, sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng takot at pag-asa. Sa aklat ng mga babaylan, isinulat ni Tandang Sima bago siya pumanaw, mas mahigit ang sanggol na minsang kinatakutan, ngayon ay hinahangaan, ang binatang nilabanan ang kanyang anino, ngayon ay pinili ang balanse, at sa puso ng bawat nilalang, may liwanag at dilim, ngunit sa puso ng tunay na bayani, may pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.